nga kami ngayon upang pag-usapan ng iba't ibang issue dito sa Pilipinas. Wow! So titingnan natin kung ano ba yung point of view ng mga pamangkin ko, syempre sa edad nila, ano ba yung stand nila dito sa mga current issues natin dito sa Pilipinas. So tatanungin natin sila isa-isa kung ano ba yung masasabi nila o yung opinion nila bilang isang estudyante, isang mamamayang Pilipino. Alright. Pag-uusapan muna natin ngayon is about doon sa budget na binigay ng NENA based sa PSA record. So, titingnan natin kung ano ba yung stand nila dito. Okay? Okay. So, ang una nating interview, syempre si Bea. Bilang ikaw pinakamatanda. So, anong masasabi mo dito sa binabang budget ng NENA? Kulang pa sa mix and match. Ay, kulang pa sa mix and match. Oo nga, no? Kulang pang panggala, gano'n. O pangkain sa labas. O ano pa? Ano pa yung mga opinion mo about dito sa budget mo? Hey, Bea. Ano yan? Yun na yun? Okay, yun na lang daw yung kanyang Ano ba comment. yan? Hindi ko narinig. Ewan ko sa'yo, Bea. Okay, ikakat na natin tuloy. Okay, next natin kung una ng opinion is si Bianca. Okay, Bianca. What can you say about the issue? Hindi sapat kasi yung burger sa namin, sa canteen namin, 60 pesos. Paano pa kaya pag hapunan o maghahatid? Ay, oo nga, no? May Yung number one talaga natin iisipan is yung burger sa school. Yun talaga yun. Yung nagpapawisan ako sa mga bata to, dalawa pa lang yung sumasagot. Okay, next na tayo. Damien! Ikaw, anong point of view mo doon? 64 pesos to cash sa panggastos ng buong pamilya sa isang araw. What can you say about it? Ayan, kulang na kulang. Hindi ko na sapat. Di ka sapat. Di siya sapat? Di sapat. Ginawa ko naman lahat. Oh my God! Golden pa lang. Broken pa. Hindi pa na broke. Parang iba tong pag-uusapan natin, ha? Hindi budget, ha? Iba na yung topic Ibang niya. topic yan. Okay, next natin syempre, Kuya Alvin. Kung tutusin po kasi, yung 64 yung budget and tatlong araw may meals tayo, hindi pa kasama yung merienda. So, 21 pesos for each meal. Parang, ang mabibili sa 21 pesos na yun, isang itlog o kaya laki, parang hindi siya talaga sapat sa isang family. Sa family or sa isang individual man lang. Diba? At last, mayroon tayong matinong sagot na nakuha. agree ako guys. Talaga namang hindi kakasya eh, no? Okay, sige. Pakinggan naman natin yung sagot nito, Net. Ay, sa mga bida-bida. So, as a student po, hindi po siya sapat sa isang family kasi yung baon ko pa lang po is hindi na din po nagsasapat sa akin kasi yung 50 pesos po is mahal na po kasi yung mga bilihin sa school. Like, tinapay pa lang po, 20 pesos or 10 pesos. So, parang sa meal pan pa lang ng pamilya, no, hindi po siya sasapat. So, hindi po ako agree sa budget. Alright. Isang matinong answer din. Ay, bigyan nyo naman ng isang pagsaksi to, Net. Kasi palakpakan ako eh. Okay, syempre, ang ating save the best for last. Syempre, ang pinakabata nating guest, si Eliza. So, Eliza, anong masasabi mo doon sa about sa budget? Kulang siya kasi sa tinapos pa lang sa school namin, di pa busog doon. Kulang na yung budget. Hindi mo nga binabayaran yun eh. Pang buong araw na yun. Tapos, pang buong family pa. O, diba? Di lang pang pamilya, pang sports. Kaya magkano ko na sa tinapay. Gano'n ba karami tinapay yung Mahal po kasi yung mahal kasi yung tinapay sa school. Alright, so punta na tayo sa next topic. Next topic natin is about dun sa hinihinging 10 million budget ng ating Vice President para pondohan yung mga libro o yung aklat na gusto niyang ipamahagi sa mga elementary students. So, ang tanong, para sa inyo, karapat-dapat ba na pondohan ng gobyerno ng 10 milyon para ma-publish ang mga aklat na nito? Ang mga aklat na gusto niyang ipamahagi sa mga elementary students. Unahin ka namin, Tunet. Para po sa akin,
parang hindi po siya dapat kasi marami naman pong books na parang related po doon. So parang it's not worth it po that yung 10 million, tapos gagawa ka lang po ulit ng bagong book na hindi naman po lahat ng bata babasahin mo. So parang, ano pa po yung sense po? Okay. So, very good answer ito, Net. Okay. Next, Alvin. So, kagaya sa namin ito na merong ibang books na pwedeng gamitin. Ano nga po, meron books na mas valuable po yung lessons po na binibigay nila kaysa po dun sa kay Vice President Sara Duterte po. Kasi po, yung 10 million po na yun, pwede po yun magamit sa ibang bagay. And I think na kung sa libro lang po yun na ganun po yung content niya na parang kaya na po yung matutunan po sa loob po na isang tahanan. Parang I think mas maganda po na may iba pong moral lesson po na kailangan matutunan po yung mga bata po. Imbis po dun sa mga simple things na po na innate na po sa kanila. So, ayun lang po. Ang lalim. Parang, Galing. alam mo yun, parang hinukay pa na sa hilahiman kay butura ng planetang Mars. May lawyer. Hindi, next. Bianca May. For me naman po, hindi din po ako agree na bondohan ng gobyerno. Yung libro po yun na 10 million, yung money po, it should be focused more on magdagdag ng mga classrooms and yung mga education systems. Kasi madami din pong hindi po nakakapag-aral ng mga bata. And yun po dapat yung tutukan natin because literacy is the fundamental of human life. Wow, palakpakan naman dyan. I like that answer! Oh, okay, next natin si Eliza. Hindi ko po alam. Alam mo yan, Eliza. Okay, bigay ang microphone kay Eliza. Anong opinion mo doon? Dapat bang pondohan? O bigyan ng panggastos yung pagpapublish ng mga nito para sa mga elementary students na kagaya mo? Para sa akin, hindi po. Kasi madami po kung magagawa sa 10 million o magagastos to na mas kailangan i-provide sa bansa. Yes! Naman! Nationalistic ka nga. Pang beauty queen po sa mga Eliza. Sa bansang ito. Yun yung pamatay natin. Okay, next natin syempre si Daniel. Ikaw na, Daniel. Kailangan namin marinig ang opinion mo. Go! Ang question natin is, karapat-dapat ba o dapat bang pondohan ng gobyerno ay ng 10 milyon yung libro, yung aklat na gustong ipamahagi ng Vice Para po sa akin, hindi po. Katulad po nung sabi ni Bianca, mas okay po na magpo-focus po sila sa pagdagdag po ng mga classroom or buildings at saka sa pagbibigay ng mga school supplies sa mga estudyante po na hindi naman po ganun kalaki yung pera ng magulang nila para makabili ng mga school supplies. Kumbaga po, yung 10 million na po yun, parang itulong na lang po nila sa iba. Sa pag pwede cut ulit. Okay na yun. That was a good answer, Daniel. Very good. May hugot din siya. Isang palakpak naman kay Daniel dyan. Yes. And lastly, syempre, yung pinakamatandang natin sa Lagi na lang grupo. sinasabi pinakamatanda. Syempre, kailangan nilang malaman na ikaw pinakamatanda. At dapat ikaw may pinakamating answer dito. So, what's your answer about the question? Go. Pressure ako. No, hindi. Okay, the question is, dapat bang pondohan? No. Mas magandang ilaan yung pondo para sa iba't ibang learning materials. Hindi, kasi isang libro lang yung gusto i-publish sa 10 million. Ano kung pwede namang mas maraming libro na iba't iba yung nilalaman? Like math, English, yan. Tapos yung 10 million pwede rin siyang ikulong sa mga indigent people natin na mga pag-aral. And then, mataasin yung sweldo ng mga teachers. Tulad lang sinabi nila, dagdagan yung mga classroom, pagandahin ang educational system. Lalong-lalo na, tulungan yung mga bata na matutong pagbilang, magsulat at pagbasa.
Yes naman. Isang palakpakan din naman dyan. Talagang hinabaan niya ang kanyang answer. Parang Ayaw nyo siya kasi ng essay. Charot. 75 pesos na mixtape. Alright, so very good discussion. Alright, so napakaganda nung naging discussion natin, no? Una, dun sa budget na pinaba ng NEDA. Pangalawa, yung pondo, yung 10 milyong pondo na hinihingi para i-publish yung isang aklat. Ngayon, in relation to the second question natin is, I will be asking each one of you, okay, in relation to sa libro na gustong i-publish, no? Ano ba para sa inyo ang isang kaibigan? Siyempre, yung unahin natin si Eliza. Eliza, ano para sa iyo ang isang kaibigan? Ang isang, Iyak na yun. Baka umiyak ka ha? Okay, go. ang isang kaibigan. So, ano para sa iyo ang isang kaibigan? Ang isang kaibigan ay yung dadamayan ka pa mga problema mo. And sasamahan ka sa mga gusto mong gawin. And, Alright, very good. Nice answer. Next, I see Bea. For me, ang isang kaibigan ay hindi dalawa, tatlo, tugis. Ano ka talaga? Panalo ka talaga. galing ng mga Ano pa? talaga. Ilan dapat ang Ilan kaibigan? dapat ang kaibigan? Hindi, so, ano yung Keep sa your kaibigan para circles. sa'yo? Go. Someone you can lean on, someone na pwede mong makasama sa enjoyment, sa hirap at ginhawa. Parang jowa yun. Ano pa? So, natatawa tuloy ako. Ang isang kaibigan ay ito. Nako, kung gusto niyo malaman kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na kaibigan, please, mag-backread kayo sa page ni Tito Buboy at hanapin nyo ang Isang kaibigan. kaibigan vlog. video niya. Makikita Yes. nyo doon kung ano ang ibig sabihin ng isang Ang kaibigan. ganda talaga na sagot mo. Doon yung makikita kami. Correct. Yeah. I And, featured them sa yeah. video na Nandun yun. yung videos namin. And soon, makikita nyo yung band namin. And makikita nyo kung bakit naituring itong isang kaibigan. Itong family na to. Yes naman. Very good. Next, syempre, Bianca. Para sa akin, ng isang kaibigan is yung sasabahan ka sa kahit sobrang tungkol mo na parang isang chat mo lang, ay sige, hindi to ka para sa akin. And ang tip ko lang is appreciate yung mga taong nandito para sa inyo. Kasi merong mga taong mag-outgrow talaga ng friendships. Like parang I didn't appreciate them while I had them. So appreciate what you have now. Yes naman. Yes. Miss International ang Ang labanan. gagaling sumagot. Next natin si Damiel. So Damiel, ano ba sa'yo ang isang tropa? Diba? Tropa O, po. go. Para sa akin, ang isang kaibigan, hindi lang sasayahan makasama. Kumbaga, ang isang kaibigan, sasaya mo na sa lungkot, makakasama mo at baga, matatakbo mo sila sa oras na may problema ka, makakasama mo sila. At sa isang kaibigan, hindi bumabase sa bilang, kahit kakaunti, basta totoo. Okay. Yay! Okay, next, Tonel. Para po sa akin ng isang kaibigan ay yung handa ka tulungan na hindi ka huhusgahan. Kasi po kahit po yung isang kaibigan po para po sa akin ay yung nandiyan po lagi para sa'yo. Kahit po nagkamali ka, handa ka po niya gutama ng walang parang paghuhusga. Tapos yung kaibigan po yung lagi mong kasama kahit saan. Tapos yung lagi mong padamay. Tapos yung lagi mong kasama sa kalokohan, sa pagkain, or sa kung ano man. And I, thank you. Thank you. Yes. And lastly, syempre, Kuya Alvin, what's isang kaibigan for you? Nasabi na kasi nila lahat ng points na gusto ko sabihin. Pero, ayun, ang isang kaibigan para sa akin yung totoo na kaya kang
maliin. Yung sa way na parang hindi ka kinakonsinte, hindi ka pinapabayaan, hindi ka hahayaang gawin yung mga maling bagay. Sila yung mga nandyan para sa'yo sa lahat ng pagkakataon. At saka sila rin yung support system mo sa bawat experience mo sa buhay. Ayun. Sila yung mga tawag dun, sila yung mga kakabay mo sa pagtahak mo sa buhay. And ayun, yun lang yun. Yes, thank you so much. And yun nga, napakinggan na natin yung iba't iba nilang sagot sa mga katanungan. Alright, so I'm very much glad na talagang, alam mo yun, alam nila or nandun sila sa tamang kaisipan kung paano ba sila tatayo or puposisyon sa isang bagay. So yun lang for this video, and next time marami pa tayo kwentuhan kasama mga kabataan na ito. Dito lang yun sa Bubuyog TV!